Ito nangyayari kay Boy Google, Mr. Google. Hindi yata matapos yung termino niya. Pakinggan muna natin itong si Atty. Ferdinand Topacio. Nag-file po ng complaint sa Ethics Committee laban po kay tinatawag niyang Attorney Google. Karma Israel. Yan gano'n natin, oh. This is a verified complaint. A copy is right now on its way to the House of Representatives. This is an ethics complaint against Congressman Danilo Ramon S. Fernandez, more popularly known as Dan Fernandez, or Attorney Google. Natawa ako dyan. Seryoso na seryoso si Atty. Ferdinand Topacio, eh. Dan! Dan suy! Inom tubalanoy! Seryoso ba? Sinabihan Attorney Google. Yan naman kasi Attorney Ferdinand Topacio, eh. University of Google nag-graduate, huwag kang mag-alala. May diploma, eh. Ayos na pang-asar. Seryosa. Okay. Talay. Anyway, this is for certain conduct unbecoming of a member of parliament, unparliamentary conduct, which were committed during the hearings of the Quadcom. I will just give you the general details anyway. I will be leaving this copy for you, and those who wish for soft copies, I will Viber to you later immediately a soft copy. If you recall, noon pong nililitis o dinidinig yung tungkol sa mga pogo, kinatawan ko po roon. Nirepresent ko si Miss Catherine Cassandra Leong. At lahat naman po tayo saksi sa ginawang paglabag sa mga karapatan ni Miss Cassie Leong. Specifically, not only the deprivation of the right to counsel, but physically, this was unprecedented in legislative history in this country. Nahaharangin mo yung abogado at hindi mo palalapitin sa kanyang kliyente during a legislative hearing. Sapagkat ang karapatan na magkaroon ng abogado upang makipagsangguni ang isang testigo sa legislative hearing ay ginagarantiya ng walang iba kundi ng ating saligang batas. Number 2, pagwawarning sa abogado na huwag bigyan ng payo ang kanyang kliyente. Saang planeta po acceptable ang ganoong behavior? Gaba. Saang planeta daw acceptable ang ganyang behavior? Malamang sa planet Namek. Ano? Tagam? Gumagawa po kasi sila ng sariling mundo, Atty. Ferdinand Topacio, sila po yung nasusunod, eh. First time nga ho natin na nasaksihan ito dito sa 19th Congress na yung isang witness, pag tumawag ho ng abogado, pinagbabawalan, ikukontempt daw, eh. Sasabihin mo, Atty. Topacio, do not approach your clients, otherwise you will be cited in contempt. How is that even possible? Number 3, yung hindi po pagbigay ng right to remain silent and the right against self-incrimination sa isang testigo. Correct. At si Congressman Fernandez, bagamat hindi abogado, hindi ko naman sinasabing kapag hindi ka abogado ay hindi mo na alam ang batas. Ngunit, sinasabi na nga po sa kanila, or dapat, a person who is in the legislature should be charged with knowledge of the law.
Because, number one, they are lawmakers. Paano kang gagawa ng batas kung ikaw ay walang alam sa batas? Aray ka! Baka kakasuhan nyo kami, ha? Si Atty. Ferdinand Topacio nagsabi, ay, Atty. Google, paano ka daw gagawa ng batas? Wala ka namang, di mo naman naintindihan yung batas. Wala kang alam sa batas. Aray ko, ang sakit po. Google na lang daw po. Totoo naman kasi. Mga walang alam sa batas, feeling magagaling. Yan naman, mahalata naman talaga yung tao. Yung kongresista, mahalata mo naman talaga na walang alam sa batas. Pag isipin mo yung iyot-ring, ano? Iyot-ring. Hilig kasi sa iyot, iyot-ring, Galvanize. Mag-galvanize ng bubong. Lahat na lang nasa kanya, Kanina naman, masawata. Hirap intindihin. Kaya dapat, pag ikaw kongresista, mambabatas ka, kailangan intindihin mo yung batas. Respeto yung batas, huwag magmistulang batas. Kasi kung yung feeling mo, ikaw, sobrang galing mo na kasi kongresista ka, mambabatas ka, iba pa rin po yung may pinag-aralan sa batas. Iba pa rin po yung abogado. Iba pa rin po yung nakapasa sa bar exam, lisensyanong mambabatas. Kaysa kayo po'y mambubutas. No? Iba pa rin. Kaya nga sabi ko, mas maganda siguro, pag si Dan Fernandez, aktingan, talagang lamang siya dyan. Kasi, artista man siya. Galing man siya sa pag-aartista. So, kabisado niya yung mga linyahan sa pag-aartista. Pero iba talaga, pag ikaw ay kongresista mambabatas, kailangan na kahit papaano, pag-aralan mo rin yung batas at huwag galing-galingan na ikaw ay magaling sa batas. Mas magaling ka pa sa abogado. Ito, Atty. Ferdinand Topacio, magaling na abogado. Di mo pinagsalita. Tuloy, Atty. Pwede naman pong basahin ang mga desisyon. Tama naman, to an extent, si Congressman Fernandez, pwede kang mag-Google. At Putang ina. Suray-suray, Atty. Ito. At least tumama rin. Pwede naman pala mag-Google. Google na lang, oy. Kaso, Atty. Ferdinand, pag-Google ba, mamali man ang research. Alam mo, pag nag-Google ka, marami kayang lumalabas na mga datos. Oo. Kung mamali ka, mamili ka rin kasi. Pag, kunyari, ikaw nag-Google ka. Ano ba ang ibig sabihin ng tuwad? Search mo sa Google, maraming meaning dyan Ramis. Kung hindi ka rin masyadong magaling mag-qualify na mga lumalabas sa Google, talagang ma-fake news ka talaga. Tama, mag-Google ka. Ayusin lang. mag-google mo yung mga kaso. At kung meron kang hindi naintindihan sa kaso, meron ka namang legal staff siguro. Kung itanong ko sa kapwa mo, congressman na abogado, ano bang ibig sabihin nito? At pinoint out na nga po sa kanila na sa napakaraming kaso, the right to remain silent and the right against self-incrimination may be invoked not only in criminal proceedings, but in all proceedings. Civil, administrative, legislative. At pinakita na nga po sa kanila ang batas. Pinoint out na nga po sa kanila yung batas. Bakit ayaw pa nilang sundin? That is also against the oath that they have taken. When they took their oath of office to defend and protect the Constitution and the laws of the Republic of the Philippines and pronouncements of the Supreme Court, according to our civil code, are part of the law of the land. So yan po ang isang violation, Number two, yun pong the right of a witness to be treated with dignity and with respect. Kapag ikaw ay tinatawag, na violate po yan. Binabastos po nila ang mga witnesses, not only my client, but of course, I have no right to complain on behalf of the other witnesses who are also represented by counsel.
Tama ka dyan talaga, Atty. Ferdinand Topacio. Pambabastos mo lang, sobra. Yung feeling mo na yung resource person, pag umupo dyan sa kanilang committee, yung tingin nila wanted na eh. Yung tingin nila convicted. Yung tingin nila guilty. Yung tingin nila may kasalanan na. Ganun yung tingin nila. Iwan ko ba sa mga yan? Yung may kaso nga, may presumption of innocence pa eh. Yung sinampahan ng kaso. What more pa kaya yung resource person lang? Hindi nila nire-respeto. Ang gusto talaga nilang ipakulong, husgahan, i-trial by publicity ka. Tina-trial by publicity ka pagdating sa committee nila. Kumbaga, pag pumunta ka dyan, matik na ang tingin nila sa'yo, guilty ka. Hindi na nga humahalaga sa kanila yung yung rason mo. Hindi na mahalaga. Pag upo mo yan, diyan sa committee nila, ang handa mo lang sagot, dalawa lang naman, yes or no. Yes or no? Pagdagdagan mo yung sagot mong yes, mali ka. Pagdagdagan mo yung sagot mong no, lalong mali ka. Kaya, bakit nagkaganito ngayon itong mga mambabatas sa 19th Congress? Ito na yung pinakabulok eh na kongreso sa kasaysayan ng ating bansa. Trip-trip na lang yung gusto nila. Tuloy oh. Yun po, number 3, yung pronouncements, very unparliamentary. Alam niyo po, in all parliaments in the entire civilized world, meron pong language na tinatawag nila unparliamentary. Diba? Ayaw na ayaw nila si Pangulong Duterte. Sinabi nila, do not use offensive words. Pero bakit sila tatawagin nilang pathological liar, pura papakyut, puro ganon. Tatakutin mo pa. Misleading the witness, sasabihin pa, tignan mo itong mga napatay, di umano dahil daw ng pogo. Tignan mo yan, we will grant you immunity. If you testify against them, that is misleading. The legislature cannot grant immunity. It is only the prosecution in certain cases and the prosecution with the consent of the court in other cases that may grant immunity by way of making a witness, a state witness. It is not for the legislature to grant immunity. Alam mo, Atty. Ferdinand Topacio, dudugtong lang ako. Itong mga to, no? Bawal ka daw magmura, no? Bawal ka nga tumaas ng busis. Bawal ka rin magtanong sa kanila. Ganon yung rules nila. Pero sila, grabe, pag makapamasto sa resource person, duduruin ka pa. Gaganunin ka pa. Feeling mo, pinapakain ka nila eh. Naalala ko nga yung isang kongresista na dinuro, si Kong Marcolita, di ba? Talagang kinuyog si Kong Marcolita, ganun katindi. Ang pag-uugali ng mga mambabatas ngayon under 19th Congress. Hindi po sila yung honorable na titulo nila, hindi bagay sa kanila. Kasi pag ikaw honorable ka, dapat yung ipakita mo ay marespeto kang mambabatas. Hindi eh. Nagtatantrums pa. Nag-hysterical pa. May pastor pa, nagmumura. Pastor sa kongreso, nagmumura. Ganun sila katindi. Lalo na yung si Paduano na tinawag na unggoy ni Tatay Digong. Grabe, ang tindi. No? Pag magboses na yan, panigurado, contempt ka na. Sa kanila okay yan, no? Bastusin ka, ipahiya ka, okay sa kanila. Pero pag yung isang resource person, pag sumagot, lalo na pag tumaas ang boses, sasabihin, huwag mo akong tataasan ang boses, ha? Gaganunin ka eh. Pero sila taas ang boses. Akala mo naman sino? Honorable o hororable. Nakawan pa daw ng hupya. Ganun ho sila. Power tripping tawag yan. Abuse of power.